Magandang araw mga mag-aaral. Ngayon, araw na to, ako ang inyong guro, si Axel Kim or Teacher Kim. Bago natin simulan ang paksang ito o aralin ito, nais ko sanang panimulan ang unang pagdarasal. Ang Mother. Okay, kumarito na sa harapan. Dahil tapos dasal, nais ko sanang ipahiwatig sa inyong lahat na ito ang ating paksa. Ang paksang ito ay ang kagustuhan at pangangailangan tungo sa matalinong pagdidesisyon. Bago natin simulan ang leksyong ito, narito ang mga layunin. Pakibasa. Salamat. Ngayon, narito ang mga larawan na aking ipapakita sa inyo. Sa iyong palagay, ano ang mga ito? Yes, tama, siyang tunay. Ito ay ang pagkain, ito ay ang bag, ito ay ang kotse. Kung saan itong mga larawang ito ay nagpapahiwatig lamang na ating mga kagustuhan o ito rin ay pangangailangan. Isang larawan kung saan makikita natin ang tsokolate, ang sandal or sapatos, notebook, ito perfume, or iba't ibang mga perfume. Ito rin ay masasabi natin ano ba kaya ito? Ito ba kaya ay ating mga kagustuhan lamang or di mga pangangailangan lamang? So narito ang aking mga tanong, aking mga butihing mag-aaral. Alin sa mga bagay na iyong nais na gusto? Or bakit nais mo ang bagay na ito? So narito ang pangangailangan at kagustuhan. Sige, okay natin. Aking mga mag-aaral, ano nga ba ang kagustuhan? Ang kagustuhan ay mga bagay na hindi kailangan para mabuhay tulad ng bisikleta, CD player o music box. Sa kagustuhan kasi aking mga mag-aaral, ang kagustuhan ay nakabatay lamang sa ating mga pansariling kagustuhan lamang. Ito ay mga bagay na kailangan natin pero di man kailangan or di kailangan mabuhay. So, ay pwede rin tayong mabuhay. At ngayon, ipagpatuloy ang ating diskusyong araw ito. Narito rin ang iba pang kagustuhan. So, ikaw, aking butihing mag-aaral, ano sa iyong palagay ano yung kagustuhan ay iyong kagustuhan? Nais mo ba ang isang sasakyan, isang video game, or telebisyon? Okay. Pwede din mo gawin yan dahil yan ang iyong kagustuhan. Nais mo ang tatlong ito. Yan ay totoo. Yan ang isang halimbawa lamang ng kagustuhan. May kagustuhan din ako bilang isang guro. Maliban na sa mga ito, may mga iba't ibang mga kagustuhan tayong lahat. Dahil alam na natin ang kagustuhan, tumako tayo sa pangangailangan. So ano nga ba ang pangangailangan? Ang pangangailangan ay ang mga bagay na kailangan ng tao para mabuhay tulad ng pagkain, damit, bahay o kalusugan at pangkalusugan. So, ang pangangailangan ay importante kesa sa kagustuhan dahil ang pangangailangan ng tao ay pagkain. So, isa na rin ang pagkain ng ating pangangailangan dahil pag di tayo kakain, paano tayo mabubuhay? Kung wala tayong bahay, ano mangyayari sa atin pag wala tayong bahay? Damit. Kailangan talaga ng tao ng damit dahil kung wala ang damit, tayo ay di natin maprotektahan yung ating mga di natin matatakpan ang ating magsaselang bahagi ng ating katawan. Kaya ang pangangailangan, ang damit, ang bahay at pangkalusugan o pagkain ay siyang tunay na ating pangangailangan. So ngayon, ano nga ba ang pinagkaiba ng kagustuhan at pangangailangan? Pumili ng isang pangangailangan. Ikaw,
Pumili ka ng pangangailangan. So, ano? Ano ang sa iyong naisip? Yes, ikaw siyang tunay. Pagkain ang ating pangangailangan. At ito rin ang telebisyon. Pangangailangan o hindi? Hindi. Ito ay ating kagustuhan lamang. Ngayon, akin ko kayong tatanungin kung ano ba ito? Pangangailangan ba ito o kagustuhan? Siyang tunay, ito ay kagustuhan. Sabi nga dito, ito ay kagustuhan. Pangangailangan ba ito o kagustuhan? Yes! Ito, siyang tunay, ating kagustuhan dahil ang sasakyan ay siyang tunay na ating mabubuhay tayo walang sasakyan pero dahil tayo ay may kagustuhan, ang kotse ay ating kagustuhan. Ang bahay, ang pangangailangan ba ito o kagustuhan? Yes, siyang tunay at siyang tama. Pangangailangan ang bahay. Dahil ang bahay ay siyang nagsisilbi nating tahanan kung saan tayo ay naninirahan ng matiwasay at manatili nating mabuhay na tayo lamang. Kaya ika nga nila, ang bahay ay siyang ating comfort zone or comfort place natin. Pangangailangan ba ito o kagustuhan? Yes, ito ay pangangailangan. Dahil ang pangkalusugan ay pangangailangan. Dahil kapag ikaw ay magkasakit, sino namang tao ang lunas nito. Kaya pangangailangan ito dahil ito ay ating kalusugan. Ito maging kagustuhan pero mas mainam na pangangailangan ito dahil wala namang tao ang gusto mamatay, di ba? Sige. Narito ang chart kung saan pangangailangan o kagustuhan. Ito ang pangangailangan. Ang pagkain, tirahan o bahay, damit o pangkalusugan. Narito din ang kagustuhan, ang music box, ang CD player, bisikleta, television set o sasakyan. Bago natin dahil tapos na nating malaman ang pangangailangan at ang kagustuhan, dumako naman tayo sa hierarkiya ng mga pangangailangan. Ang hierarkiya ng pangangailangan ay ginawa ito ay ginawa ni Abraham Harold Maslow, isang Amerikanong psychologist nagpanukala sa hierarkiya ng mga pangangailangan ng tao. Narito ang hierarkiya ng pangangailangan. Narito ang unang stage kung saan kaganapan ng pagkatao. Tapos, ang pangalawa ay ang pagkakamit ng respeto sa sarili at respeto ng ibang tao. Ang pangatlo, ang pangangailangang panlipunan or ating pangangailangan sa ating society. Seguridad at kaligtasan, ito rin ay isang pangunahing pangangailangan natin. At psychological ang panghuli. Dito makikita ang pagkain at tubig o pahinga, katawan, pagkagutom, pagkasakit o panghihina ng katawan. Dito ito na babase. Tapos ang pangalawa ay ang seguridad o katawan ng pamilya, kalusugan, trabaho at ari-arian. Kabilang dito ang kabilisan ng kawalan ng katiyakan o mahinang pangangatawan dito. Pagiging makasarili o pagkainggit, nandito na nakabase. Tapos makikipagkaibigan, pagkaroon ng pamilya at makipagkapwa. And so, mayroon ding salik ang nakaka-impluwensya ng mga pangangailangan ng tao. Narito ang edad. Ang produkto at serbisyo na binili at ginagamit ay nagkakaiba ayon sa edad.
Halimbawa, ang gatas para sa bata, para sa matanda, Anlin Gold. So, ang mga produktong ito or sa mga gatas na ito, syempre sa pangbata, ang ginagamit sa mga pambatang gatas ay yung pangbata naman. Ibang halimbawa nito ay ang Nestle or samantalang para sa matanda ay Anlin or di kaya kung mature yung bata or isang tao, ginagawa ay yung Milo or energy drink. Ganyan. Ang pangalawa ay ang hanap buhay. Ang uri nito ang nagtatakda ng kanyang pangangailangan. Halimbawa, ang karpintero, nakabibili ng bigas. Doktor, nakabibili ng higit pa sa isang bigas. So, ganyan ang hanap buhay. Nagbase ito kung saan ito ay nakabase sa iyong okupasyon or isang trabaho sa lipunan na iyong ginagampanan. Isa na rito ang panlasa. Ang pagkain ng bata iba sa mga may edad na. So halimbawa nito, ang food trip ng mga teenager ay hindi gusto ng may edad. Tayo ay may iba't ibang taste buds kung saan tayo mga Pilipino or tayo mga bata ay iiba sa taste bud ng iba. Gaya ng food trip, tayo ay mahilig sa mga fast food or sa mga sama sa gusali ay panggusaling kainan sama ng Jollibee, Chowking at iba pa. Whereas kung saan yung mga matanda ay hindi na kailangan ang ganiyang mga panlasa. Isa na rin dito ang ang edukasyon. Ang pangangailangan ng estudyante ay malaki kaysa sa nakatapos na. Halimbawa nito ay ang guro, doktor o inhinyero at iba pa. So tayo ay base sa edukasyon ng ating pinili, ito ay nakabase lamang sa ating kurso na ating kinukuha. Halimbawa tayo mga guro ay iba din sa mga doktor at sa mga iba pang mga salik na lipunan or mga iba't ibang mga ang panglima ay ang kita. Salaping tinatanggap ng tao kapalit ng ginagawang produkto or serbisyo. Halimbawa nito ay kung dati kontento ka sa pagkain, damit at bahay, hindi nagtagal gusto mo na ng alipan. Kung saan ikaw ay may kita na at nagampanan mo na ang mga pangangailangan, naisip mo rin na may kagustuhan ka rin. Kaya dito magsimula ang ating mga kagustuhan kapag tayo ay may kita na. Sa ilustrasyong ito, nakikita ang basic needs. Isa dito ang pagkain, tubig, ating bahay or ating tinitirhan at ang mga damit. Ngayon, maghanda sa pagsusulit dahil magsasagawa tayo ng pagsusulit kung saan lahat ng mag-aral ay kumuha ng kapat na papel upang magsisimula na ang ating pagsusulit. Dahil tapos na ang ating pagsusulit, nais ko sanang gumawa kayo bilang yung takdang aralin na gumawa kayo ng isang tula kung tungkol saan sa pangangailangan o kagustuhan ba ang iyong pipiliin. Maraming salamat mga mag-aral at dito nagtatapos ang ating araling ito. At ngayon lahat ay tumayo para sa ating pagdarasal at tapos ng ating dasal ay pwede na tayong umuwi. So sa ngalan ng Ama, Espiritu at Anak. Salamat mga mag-aral.